Okay, so maayong adlaw ka natong tanan mga higalag mga kaigsuunan. So I just want to share the word of God. Uh, the book is found in Isaiah chapter 53 verse 1 down to 12. So entitled with this message is The Man of Sorrow. So as you see this video, nakakita mo ni nga video, hopefully nga atong ukban ang atong mga Bible sa Isaiah chapter 53 verse 1 down to 12. So mga kaigsuunan, mga kahigalaan, so I invite you to open up your Bible to the powerful and prophetic chapter in all scripture. So before we dive into this incredible text, let me begin with a story about one of the most significant archaeological discoveries of the 20th century. So which called the Dead Sea Scroll. So in the story mga igsoon, yatong 1947, the year 1947, there was a young shepherds nga niadto sila sa Qumran Cave or dito sa Dead Sea. So ang ilang gibuhat dito mga igsoon, ilang ginabato-bato, nagbato-bato sila mga igsoon, naglaban sila mga bato. So sila nakita dito nga na-crack. So ilat tong giadtong katong crack, then pagkahuman gisulod nila to ug na sila nakita nga sudlanan ug nakita nito ang mga ancient scrolls or mga ancient texts. So dito nakita mga igsoon, isa sa nakita nila dito ang sinulat ni Isaiah diya sa Isaiah chapter 53 verse 1 down to 12. So dira mga igsoon, ang katong nga text o katong ancient text gisulat kadto 2,000 years ago. So medyo dugay-dugay na gid siya. Then gisadihan kini sa mga scholars, sa mga kini nga ilang na-discover nga ancient scroll. So ug gitugma kini diha sa Biblia nga atong ginabasa karon diha sa Isaiah chapter 53. Ang katong nga scroll gitugma kadto sa the book of Isaiah chapter 53. So almost word to word mga igsoon ang gikumpara nila. So tugma gid kaayo, pareha gid kay sila sa the book of Isaiah chapter 53 ug kadtong ancient scroll nga ilang na-discover dito sa Qumran Cave o dito sa Dead Sea. So mga igsoon, ang sulod atong aning chapter, ang sulod aning atong pagatun-an kini kakaron kining Isaiah chapter 53, ang sulod ani mga igsoon is the atoning of suffering of Jesus Christ or the vivid portrayal of the Messiah suffering and his redemption. So mga igsoon, atong makita karon nga kini sulat ni Isaiah gi-prophesize na daan nga nay maabot nga savior o Messiah no sa umaabot. So gi-prophesize na daan kung unsay mahitabo sa ato ang manluluwas nga si Jesus Christ, kung unsay mahitabo sa Messias no. So gisulat ni siya hangtod nga naabot si Jesus Christ. So nilabay siya og 700 years ago. So pag-abot ni Jesus Christ, gipanagna kini hangtod nga naabot si Jesus Christ 700 years ago ang nilabay. So makita gid nato mga igsoon nga ang Biblia is kanyo siya kanang tinuod yun siya, reliable yun ang Biblia tungod kay karon kani pa lang nga evidence kini nakita sa mga archaeology nga scroll ug gikumpara kini sa the book of Isaiah. So makita gid nga pare-pareho. So makita gid nato nga ang Biblia is reliable kaayo, tinuod kaayo nga ang mga sulat sa Biblia. So og karon mga igsoon, we focus on the Isaiah chapter 53 verse 1 down to 12, or how it reveals Jesus Christ
as the man of sorrow. So despised, rejected, and yet triumphant of for our salvation. So diyan ato makita ang mga igsoon nga ang kuan jud kanang kini nga kung unsa to ma-reveal as Jesus Christ nga gitawag siya og the man of sorrow, nga unta kanang dapat tawagon ang atong manluluwas nga si Jesus Christ nga the man of happiness or the man of joy. Ganun gitawag siya og the man of sorrow dinhi sa Isaiah chapter 53, or the man of suffering. So ato kining tun-an karon mga igsoon. So the purpose of this message nga akong i-share sa inyo is to explore the prophetic portrait of Christ as the man of sorrow and its implications in faith and worship. So dili mga igsoon, we explore this message kung nganong gitawag si Jesus Christ nga the man of sorrow. So hopefully nga may prayer nga kung ato kining tun-an, my prayer is that you will grasp the depth of Christ's love and sacrifice for you and respond in faith and worship. So karon ato kining tun-an nining Isaiah, we focus on Isaiah chapter 53 verse 1 to 3. So dito una mag-focus sa Isaiah chapter 53 verse 1 to 3. So the rejection of the servant. So in Isaiah chapter 53 verse 1, nag-ingon ang pulong sa Dios. Isaiah who has believed our message, and to whom has arm of the Lord been revealed. He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. So dili mga igsoon atong mahibalan nga Isaiah begins with the hunting question in verse 1. Who has believed our message? So dili mga igsoon, even though the message of salvation is offered freely, it is often met with disbelief. So in verse 2, we read the Messiah. Atong matun-an nga ang Messiah had no beauty or majesty as to attract us to him. No? Jesus came in humility, born in manger, raised as a carpenter's son. He didn't fit the world's image of a king or savior. So dili magsuon nga naabot si Jesus Christ sa kalibutan nga dili guwapo, dili siya king, dili matawag nga majesty, anak lang siya og mamamanday, no, carpenter. So dili ang iyahang naong, ang iyahang pagkatao dili makita sa iya ang image of king, ang image of savior. So naabot siya din sa kalibutan nga very simple or pobre lang siya, no? Wala siya beauty, dili matrak ang mga tao sa iya, dili siya matawag nga king. Mo nay pag-prophesize na ni Isaiah kay Jesus Christ, no? In verse 3 goes even deeper. He despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Imagine the creator of the universe, the king of kings, walking among his creation only be mocked, ignored, and ultimately crucified. So dira mga igsoon, ang ato ang manluluwas nga si Jesus Christ, he rejected by the mankind. So maabot unya matud pa ni Isaiah, maabot unya ang Mesiyas nga i-reject sa mga tao tungod kay dili siya gwapo, dili siya adunahan, dili siya matawag nga majesty, no? Di nato makuan karon magsuon, di nato mailhan nga i-reject siya sa mga tao. Gani mga igsuon ang verse 3 nag-ingon nga kung makita nila si Jesus Christ,
ginakabira nila ilang mga naong tungod kay dili sila ganahan sa kay Jesus Christ, tungod kay dili siya ka gwapo-gwapo o dili siya ka akit-akit nga tan-awon, no. So kung atong basahon din sa verse 3, like one from whom people hide their faces, he was despised and we held in him low esteem. So dili magsuon kanang dili gina-hide nila si Jesus Christ, reject nila si Jesus Christ tungod kay dili sila ganahan kay Jesus Christ, kay ganuman kanang murag kuan ba kanang na sila standard sa ilang kaugalingon. Kay si Jesus Christ dili siya kaakit-akit nga tao, dili siya gwapo nga tao, matud pa diya sa verse 3. So dili mga igsuon, the rejection of Jesus Christ was not just historical event, no. Dili lang siya historical event, kundi it continues even today. So kay if many of us kadaghanan sa mga tao karon, many of us turn away from him, no. Nagaiwas kita sa iyahang mga kay Jesus Christ. Daghan sa to ang mga kaubanan nga mga katawhan sa kalibutan nga nagaiwas kay Jesus Christ. Ang pag-reject sa iyaha dili lamang historical kundi even today. So even today nga gina-reject siya sa mga katawhan, gina-disobey ang iyahang mga sugo. So preferring their own ways. So tungod kay gusto sa mga tao nga musunod sa ilang kaugalingon nga mga dalan ug dili sila musunod sa dalan sa Ginoo. So let us pause and reflect. Are we fully embracing Christ? So naga-embrace ba ta kay Christ, or we are rejecting him in our lives by neglecting his word and his will? So diya may maigsuon nga dapat ato ka lang kita nga mga sumusunod kay Jesus Christ, kita nga mga discipleship or mga disciples ni Jesus or mga followers ni Jesus, dapat undangon nato ang pag-reject kay Jesus Christ through neglecting his word and his will. Dapat may suon nga ikanising-kasing nato ang iyahang mga pulong, ang iyahang mga word, i-share nato ang word ni Jesus Christ, tungod kay isa ta sa makatabang sa mga katawhan nga mo share ang makamuluwas kanila. So Jesus is dili nato makita karon personally, pero ang atong mabuhat as a follower of Jesus Christ is to share his word, to share his word to others. So ato ginang i-share sa uban ang iyahang mga pulong. Mao kana ang atong pamaagi na diin kita mosunod diha kay Jesus Christ. So diha mga igsuon ang verse 1 to 3, the rejection of the servant. So ikaduhang punto mga igsoon, the second point is the suffering of the servant. So in verse 4 to 6, so dira mga igsoon atong basahon, kung atong basahon in this verses 4 to 6, Isaiah shift from rejection to suffering, painting vivid pictures of the weight of Jesus bore for us. So rin may soon, surely he took up our pain and bore our suffering, no, yet we considered him punished by God. So dire man gisuon diya sa chapter verse 4 to 6, nakita sa mga katawhan kaniadto nga ang nahitabo kay Jesus Christ is ginapanish siya sa Ginoo, pero wala la kabalo nga pamaagin sa amahan, pamaagin ni God para ma-fulfill ang iyahang mga plano alang sa salvation. In verse 4 atong basahon, surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted. So diri mga isuon di sa Isaiah chapter verse 4, giingon diha nga ang pagtuo sa mga katawhan nga ginapanisyan si Jesus Christ sa God ni Lord, tungod kay nag-claim siya, no, nga siya ang manluwas, siya ang
siya ang God, no? So mo ka ng pagtuo sa mga katawhan kaniadto. So in verse 5 clarifies, he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. So dira mga igsoon, but he was pierced for our transgressions, he was cursed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. So dili mga igsoon, gi-clarify diha sa verse 4 nga verse 5 nga, he was pierced by our transgression, he was crushed for our iniquity. So dili mga igsoon, si Jesus Christ ang nagbayad no sa atong mga sala by crushing of he was crushed for our iniquities. So here we see that the heart of the gospel is Jesus suffered not for his sins but for us, for ours. So kini nga kuan para kini sa atong mga para gini sa atong mga kasalanan. His wounds bring us healing, his punishment brings us peace. So ang iyahang pagpalansang sa cross, ang iyahang punishment nga iyang giangkon nga dapat unta sa atua, pero iyang giangkon naghatag kanato og kalinaw sa atong kinabuhi o kaayuhan sa atong kinabuhi. Here we see that the heart of the gospel, Jesus suffered not for his sins but for ours. His words bring us healing, his punishment brings us peace. So dili magsuon ang iyang mga ang iyang gibuhat alang kanato is nakahatag kanato og kaayuhan, nagahatag kanato og kaluwasan sa atong kinabuhi. So dili mga igsoon nga dapat unta sa tuwa kita ang angkon tungod kay kita may nagbuhat og mga dili maayo, pero ang gibuhat ni Jesus Christ siya gid ang niangkon ug siya ang nagpalansang sa cross. So verse 6 is a powerful reminder sa kanatong tanan. We matod pa diya sa verse 6, we all like sheep has gone astray, each of us has turned our own way, and the Lord has laid on him that iniquity of us all. So dili mga igsoon kanang kita nagmagahi gyapon sa atong mga ulo, no? Even gilansang na si Jesus Christ sa cross, pero nagmagahi gyapon ta sa atong mga ulo, ato gyapon gisunod ang atong mga kaugalingong mga dalan, kaugalingong mga plano, gisunod gyapon nato atong pagkatawhanon nga kinaiya, wala gid yun nato nga ang gibuhat ni Jesus Christ ang iyang pag-suffer dito sa cross in Calvary. So mao kato ang bayad sa ato ang mga sala. So wala gi-reject gihapon nato. So dili mga igsoon, and the Lord has laid on him iniquity of us all. Sheep are prone to wander, and so we are we. But God in his mercy placed the penalty of our wandering on Jesus Christ. So dili magsuon ang penalty nga dapat unta sa tuwa, pero gibutang ni Jesus Christ sa iyang kaugalingon. Siya ang bayad sa ato ang mga gipangbuhat nga dili maayo. So brothers and sisters, think about this. The weight of every sin you've committed, every lie, every acts of disobedience was placed on Christ. So how can we not respond with gratitude and repentance? Every sin you've committed and every lie you've committed, or the act of disobedience, was placed on Christ. So how can we cannot respond and with gratitude and repentance on him? So dapat may isuon atong gining ibutang sa tong hanauna nga diin
dapat ang ato ang mga sala kitay mubayad pinaagi sa pag kitay moangkon sa sa bayad pinaagi sa paglansang kay Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo, pero giangkon ni Jesus Christ. So ang atong king ma-respond ani maison through para hatagan siya og atong i-respond ani maison atong hatagan kini og kanang buhat, act of gratitude or act of repentance. Dapat buhat ta sa atong role as our respond sa gibuhat ni Jesus Christ ato ang mga kinabuhi through sharing His word sa uban, pag hatag kaniya og panahon bisan sa kabisis ato ang panahon, dapat hatagan na si Jesus Christ, tagaan na to atong Ginoo og time nga makapahimuot sa iya. So dira mga igsoon, isa na po na sa itong mga pagabuhaton gid as a followers of Christ. So diri mga igsoon, ikatulong nga mga points nga itong akong i-share kaninyo is the submissive sacrifice of the servant. So diri mga igsoon nga Isaiah now focuses on the submission of the servants. Verse 7 says, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. So diri mag-igsoon, bisan nga ginabunal-bunalan siya, bisan nga ginukulatas siya, bisan nga ginalabayan siya sa mga katawan, wala gid siya nag open sa iyang baba, wala gid siya nisukol, wala gid siya ningon nga wala man kisala nganong gingin ani mo kuninyo ana, wala gid siya iharang gi-close ang iyang mouth para ma-fulfill ang will sa amahan niya diin mohatag og salvation sa mga katawhan pinaagi sa iyang kamatayon. So dili mga igsoon, when Jesus was falsely accused, so bisan niya si Jesus kanang dili tinuod ang pag-accuse sa iya, he remained silent before his accusers. So dili mga igsoon, silence gyapon siya nga wala gid siya misukol sa mga accusers, wala gid siya mikon nga dapat kamo diri kay inyuhaning sala, inyuhaning kuan, wala gid siya dili, remain silence lang gid ang ato ang manluwas nga mo si Jesus Christ. He did not protest though he had every right to defend himself. So wala gid siya ni sukol, bisan na siya ikasukol, naman gid siya ikasukol, sinuod lang nagi siya ikasukol kay wala man gid siya gihimo nga sayop, wala gid siya gihimo nga sala sa mga accusers, pero iya lang yung giangkon para ma-fulfill ang salvation nga plano ni sa amahan nga ihatag sa mga katawhan. So wala gid siya misukol sa mga katawhan, do naagid siya right, naagid siya right nga mo defense ang kugalingon para dili na lang siya mudayon sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo, pero wala ginya gibuhat, remain silence lang gid siya bisan nga ginaakusahan siya. Why mga igsoon, nganong gihimo ni sa ato ang Ginoo, nganong gihimo ni Jesus Christ? Because why? Because he was willingly fulfilling the Father's plan of redemption. So bagay na igsoon, ngano gid nga wala gid siya wala gid siya ni sukol, remain silence man gid siya tungod kay gusto gid niya, willing pud siya nga ma-fulfill ang plano sa amahan sa salvation o sa redemption sa mga katawhan. So dili mga isuon, in verse 8 tells us, kung atong basahon, verse 8, by oppression and judgment he was taken away, yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. So, siya gid ang niangkon, dapat ni atua. Siya gid ang siya gid ang nagpalansang, siya gid ang nagpakuan gid
nagpalansang sa krus sa Kalbaryo para lang gid sa ato ang mga parang gid sa atong mga kalapasan, para ma-fulfill ang prophecy nga nga plano sa amahan nga diin hatagan og salvation, hatagan og kaluwasan ang mga katawhan. In verse 9 mga igsoon, in verse 9, he was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. So diri mga igsoon, kanang gikuan gid siya, gipanagna na daan diri sa Isaiah nga diin si Jesus Christ, he was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death. Though he died a criminal's death, he was buried on the tomb. So nakabalo man siya nga nakabalo na si Jesus Christ nga after sa iyang kamatayon naagi mabanhaw siya pagbalik kay mo kana ang saad sa amahan pud sa iya no, para ma-fulfill lang gid ang kaluwasan. So magison, this level of humility and submission is beyond comprehension. Jesus, the sinless Son of God, wala gid siya sala, wala siya gihimo nga sala, endured this for you and me. So let us ask ourselves, are we willing to follow his example of obedience even when it requires sacrifice? So dili magsuon, giangkon na ni Jesus Christ nun ha, giangkon na niya ang atong mga sala, iyan ang giangkon pinaagi sa iyang pagmakamatay sa krus sa Kalbaryo, tanan nga mga lies, tanan nga mga disobedience nato, ang atong mga gipangbuhat nga dili maayo atubangan niya, iyang giangkon para lang gid matagan ta og kaluwasan. So dili magsuon, atong ias atong kaugalingon nga by respond his goodness ato ang kinabuhi. Are we willing to follow his example of obedience? Willing ba ta nga mo follow sa iya sa iyang gibuhat nga example nga obedience, bisan nga ginalabay-labayan siya sa mga katawan, bisan nga gina-accuse siya nga dili nga false accuse nga dili maayo para sa iya, pero iya gyapon nga gidawat tungod kay tungod lagi sa submissive pud siya, willing siya nga ma-fulfill ang plano sa ni Lord para sa ato ang kaluwasan. So as a followers of Christ, willing ba ta nga mo follow kay Christ? Willing ba ta nga mobuhat sa nga pareha sa iyang gibuhat nga example of obedience? So when it requires of sacrifice, bisan nga nag-require kini nga sakripisyo sa tong kaugalingon, bisan sa tong pamilya, sa tong mga relatives, sa tanan nga naa sa tuwa, even sakripisyo financial ba or sa ba, willing ba ta nga mosunod sa iya So mo na magisuon nga ang atong response magisuon kinahanglan nga atong pagabuhaton ang pinaka the best para lapon sa Ginoo, kay gibuhat ni Jesus Christ ang the best para sa amahan ug the best para sa atua, para matagan ta og kaluwasan. Ibuhat na niya ang the best. Kita pod magison as a followers nga nagasunod kay Jesus Christ, ato sa aming buhaton ang pinaka the best para sa kahimayaan Dios. Manang give all your best to the master. So ato nang buhaton magigsoon as a followers of Christ. So ya maigsoon nga even it requires sacrifice, ato gini buhaton para gid kay Jesus Christ, para sa iya atong i-share ang pulong sa Ginoo, bisan nga gina i-reject tas uban, atong i-share gid kay mo na kanang will ni Lord. So in the point of 4, the triumph of the servant. So in verse 10 to 12. So di magsuon, the chapter concludes not in despair but in triumph, no, of Jesus Christ. So in verse 10 says, it was the Lord's will to crush him
caused him to suffer. So dili magson gikalipay na ni Jehovah, gikalipay na sa amahan nga na fulfill ni Jesus Christ ang paglansang sa krus sa Kalbaryo, na fulfill ni Jesus Christ ang pag reject sa mga tao, na fulfill ni Jesus Christ ang tanan nga mga kasakit iyang naangkon. So dili magsuon, in Isaiah chapter 53 is more than a prophecy. So mas kuan pa siya sa mga prophecy. It is the gospel in vivid detail. So dili magsuon, kaning Isaiah chapter 53 gi-reveal na daan, gi-prophesize na daan kung unsay mahitabo kay Jesus Christ sa about sa salvation nga diin mag-antos siya, mo makaagi siya og mga kasakit. So it remind us of the rejection, suffering, and sacrifice of Jesus Christ, but it also points to his ultimately triumph. It was God's sovereign plan to redeem us through Christ's sacrifice. So dili magsuon, para pinaagi sa gibuhat ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo, mo kini ang plano sa amahan aron ma-fulfill niya ang plano nga diin mahatagan kita og kaluwasan dito sa kaluwasan, no, nga gikinahanglan gid nato. So pinaagi sa sacrifice ni Jesus Christ. So dili maison, but Isaiah also proclaims the victory. So after he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. So gipromise ni Lord, gipromise ni God nga diin after sa suffering ni Jesus Christ, tawag ani kanang hatagan kita niya og kanang kahayag sa ato ang kinabuhi, nga diin mahatagan kita og satisfaction sa atong kinabuhi sa kaluwasan nga gihatag sa ato ang Ginoo. In verse 11, this is clear reference to the resurrection. Jesus' suffering was not the end. He rose from the grave, conquering sin and death once and for all. So dili magsuon, ang gibuhat ni Jesus Christ is sa resurrection, nagkuan siya, no, suffering was not end. So wala hangtod karon wala pa magyapon na tawag ani kanang na end, no, ang mga suffering tungod kinagyapoy mga tao nga nag-reject kay walang nay kuan, no, walang nay tawag nang subo palandongon kung sa Bisaya, subo palandongon nga diin bisan nga gibuhat na ni Jesus Christ tanan, bisan nga gibuhat na niya alang sa kaluwasan, pero nagyapoy mga tao nga mo reject. Even today nagyapoy mga tao nga naga-reject sa gospel, naga-reject sa iyang word. So di magisuon, in verse 12 declares that Jesus bore the sin of many, made intercession for the transgressors. His sacrifice was sufficient for all, but it also affected only for those who have believed in him. Wala gina makaingon ta nga mo effect ni siya sa mga tao nga nagsunod sa iya, no, nagyapoy mga tao nga dili gyapon mo sunod kay Jesus Christ, bisan gipakita na niya ang tanan, gibuhat na niya ang tanan, gibuhos na niya ang tanan, gisacrifice niya ang kagalingon para lang sa atoa, pero ang gibuhat sa ubang mga tao gina-reject yapon siya. Pero matud pa dili maigsuon nga effective ni siya sa mga tao nga those who believe in him. So like pareha sa pareha kanatong tanan nga naminaw karon kung ni-believe kay Jesus Christ. So ni-effect gid ang gibuhat niya alang sa kaluwasan. So ang atong buhaton may isuon para mas mo effect ni siya ang atong respond sa gibuhat nga kaayuhan sa tua pinaagi ni Jesus Christ nga nagpalansang sa krus sa Kalbaryo. Kinahanglan atong role nga naa pa di sa kalibutan is to share the word of God, to share the truth
kung unsa ang kaluwasan, kung i-share na to nga kinahanglan gid kini sa mga katawhan, labi na sa mga katawhan nga wala pa diha sa ato ang tiilan sa atong buhi nga Dios. So dili mga isuon, Jesus time secure salvation for all who believe. So he bore the sin of many and intercedes for us even now. So diri mga isuon, no, nga diin mo effect kining salvation katulang sa mga nituo sa iya. So hopefully nga daghan ta og before ta mawala din sa kalibutan, daghan ta og ma-reach nga mga tao nga mapabalik na to diha sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa atong pag-share sa pulong sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa atong pagpakita sa maayo nga karakteristik sa ilaha, even as a Christian or as a followers of Christ. So dili man ison, as our conclusion, do you trust in the finished work of Christ? Nagatuo ba ka sa gibuhat ni Jesus Christ? His triumph assures us that we are forgiven, in His resurrection guarantees eternal life. So tinuod gyud na magsuon ang iyahang resurrection na garantiya gid nga kung atong dawaton makagarantiya gid ta nga mahatagan kita og internal life nga giandam sa ato ang buhi ni Dios. So dili may mga igsoon, Isaiah chapter 53 is more than prophecy, it is the gospel vivid detail. It reminds us the rejection, the suffering, and sacrifice of Jesus Christ, but also it also points to ultimate triumph, no, ang iyang kadaugan mo gid importante mga igsoon, ang iyang kadaugan mao pud ang atong pagdaog, no, nga diin nadaog si Jesus Christ sa kamatayon, ang iyang kadaugan mo na po igsoon makasiguro ta nga mahatagan kita og salvation nga ihatag sa ato ang buhi nga Dios. So dili may igsoon, as we reflect on these truths, let us respond in these three ways. So, una mga isong gratitude. Thanks for Jesus for His incredible sacrifice. Faith, trust in His work on the cross for your salvation. Obedience, live a life that honors Him and reflects His love. Let us never take for granted the price He paid as the man of sorrow. Instead, let us live in hope and joy for His victory. So dili may son nalan atong response sa iyaha, atong pasalamatan ang Ginoo sa gibuhat nga sakripisyo sa tua, atong saligan siya sa tanan niyang mga gibuhat, mo puyo kita sa kinabuhi nga naga-honor sa iya, nagadayeg nangalagad sa iya, nga naga-reflect sa iyang gugma sa atoa. So di may sumo kini ang atong garantiya nga ang atong mabalik sa iya as the man of sorrow, atong mabalik sa iya mga igsuon nga instead puyo kita diya sa full of hope and joy of His victory. So di mga igsuon, no, hopefully nga kini nga pulong sa tumbing Dios ato kining maton ato kining mas tusok sa itong mga kasing-kasing una-una nga diin kung unsa gid ka importante nga naay Ginoo sa itong kinabuhi, unsa ka importante ang gibuhat ni Jesus Christ to. Hopefully nga ma-bless ta ani nga pulong, hopefully nga atong kining pod ni nga ma-share sa uban. Og we give all you the glory and honor and praise in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you.